sa paglilibot namin dito ni Melvin po sa lugar ng nila Nanay Ami kanina, sakto po na daan kami dito sa may isang naming beneficiary at yun po siya. Biglaan, unexpected, saktong-sakto po talaga ang aming kita sa kanya. Matagal na namin kasi hindi na bibisita rin sa Jonalyn. At actually, gusto ko rin sanang bisitahin siya. So ngayon naman po, sakto na natin siya. Hindi pa po niya alam na nandito tayo ngayon. So, bibiglayin natin siya. Tingnan natin kung siya pa rin ng Jonalyn na kilala natin. So, ayan po si Jonalyn. Huy, Jonalyn! Hello! Napakasipag mo naman, Jonalyn. Paano nga palagi, ha? Grabe. So, Jonalyn, kamusta ka? Okay lang po. Mukhang may dito, may iba. May nag-aayos po naman. Nag-aayos ako. Tatamaan ka dyan. Dito ka muna sa gilid. Baka, ano ba yan? Kain Yung ka sa pa. wifi po. Naayos po sa doon. Grabe si Jonalyn. Kahit hindi talaga nagbabago, maano pa rin siya. Talagang kagaya nung dati po, si Jonalyn talaga masipag. Kung ano yung naano natin sa kanya dati, ganun pa rin siya. No? Wala po kasi si mama. Wala si mama mo. At yun nga, ang pinakahuling punta na bisita natin sa iyo. Nasa daet po tayo. Sa daet tayo, Nagpapacheck up po si Papa. Papacheck up si Papa mo, no? Nakakamiss yung pagbisita sa iyo, Kaya buti na lang talaga nakita kita na si Jonalyn yun, ha? Pagtingin ko siya pala. At, ayan. So, kamusta ka, Jonalyn? Kamusta ang buhay? Okay lang naman. Okay lang? Ano namang mayroon bang mga nangyari nung wala tayo? O Marami po. Marami? Nawala po si Papa. Grabe. Wala na si Papa mo? Wala na po. Inatake po. Parang po, nandun po. Nung time po kasi yun, nanganak po yung tita ko. Tapos, nasa kapatid niya po siya. Kasi po, wala po siya makakasama. Kasi po si mama po, kasama nung tita ko. Cesarean po kasi tita ko, kaya kailangan po ng katulong. Sino sumama? Si Papa mo? Si mama po. Si Mama. Tapos si Papa nandun po sa kapatid. Nung saktong pauwi na po, naglinis po ako nitong bahay. Nilinis po talaga kahit yung higaan ni Papa, yung ilalim, lahat po. Tapos nagulat na lang po kami nun. Ginigising po kami ni Tita Duna. Sabi daw po, sinubo daw po si Papa sa ospital. Hindi mo alam. Nandito na po kami nun sa bahay kasi sinundo na po niya kami nun kila Tita Sera, dala pa po niya yung tricycle. Hinatid lang po nila yung doon, yung tricycle. Tapos nakamotor na po sila ni Mama pa uwi. Bigla daw po, nahirapan na daw po si Papang huminga. Tapos nagdura pa daw po nun si Papa ng dugo. Tapos nahirapan na daw po si Papang huminga hanggang sa nagano na daw po siya sa motor. Buti daw po nasalo ni Mama. Kasi dala po ni Mama yung motor at yung po sasakyan nila pabalik. Kasi sasauli lang po nila yung tricycle na ginamit pag sundo. Grabe. Nagpapunta pa po daw si Papa dun sa kapatid. Doon daw po si Papa nagdura ng dugo. Tapos pagdating daw po dito sa may malapit sa simbahan itong Larak, doon na daw po si Papa nagsabi na, Tuna, yung mga bata ha. Ganun daw po. Parang Upo. Parang ramdam na niya yung mangyayari sa kanya. Ikaw nang bahala sa mga bata ha. Tapos bigla doon na po daw inatake si Papa. Doon pa lang, sabi daw man po nung dead on arrival daw po kasi dito si Papa. Pinipilit pa daw po na ni Mama si Papa, sabi baka nabarahan lang, kaya kinaganon-ganon pa daw ni Mama, baka nabarahan daw na. May hospital pa ganun. Tapos pagdating daw po dun sa hospital, wala na daw po si Papa. Ako pa nga nagbantay po nun kay Papa sa morgue. Sabi ko po kay Mama, wag muna imbalsama kasi baka gumising. Mabuhay pa. Opo. Anong naramdaman mo, Jonalyn, nung Naiyak po ako. si Papa mo ay Siyempre po, naiyak po. diba? Malungkot. Nalungkot mo. Kasi siya po yung nagpalaki sa amin. Kasi yung totoo po namin, Di ba Papa, parang second father mo siya? stepfather. Stepfather pa lang siya, no? Kasal Pero po kasi. matagal na kayo magkasama. Kaya Matagal na rin po sila ni Mamang kasal eh. Siya Kaya na rin parang feeling mo pa, tatay na tatay mo na talaga. Mabait siya, no? po yun. Yun nga, mabait niya si tatay. Anong mga huling mensaheng or anong huling bagay na naalala mong ginawa niyo ni Papa mo or ano? Nung pinagluto ko po siya dyan ng pagkain, nung time na nandiyan,
Kaming tatlo lang po ng kapatid ko. Yung kapatid ko pa, kasi sila mama po nasa diet ko. Nanganganak ko dito. Pinagluto ko pa po siya ng pagkain. Anong mga karaniwang mga anong huling mga usapan nyo o ano? Ano, yung sabi niya, yun na, nung time na po yun, sinasabi niya, ako na daw kung bahala kay mama. Sabi ko, bakit naman pa? Ibig sabihin, parang ramdam na rin niya ng Opo, saman na parang sabi, hindi po kasi nagsasabi si Papa kahit nahihirapan na po. Hindi po yung nagsasabi. Kailangan, nagagalit nga po si Mama kapag ganun eh. Si Mama pa po ang nagpipilit sa kanya magpa-check up sa daig. Minsan po ayaw niya magpa-check up, pinipilit lang po talaga siya ni Mama. parang ano si Papa mo pala, no? Parang feeling niya ay yung oras niya, alam na niya, Ako wala sabi- na talaga mangyayari Sabi ko, kahit ikaw lang magpa-check. mga asahan ni Mama mo, ha? Kaya, Ilang mga araw na bago yung mga sinasabi niyo or linggo. nung gabi po, mga 3 araw po bago umuwi. Ganun na ang mga pananalita niya. Opo. Medyo nakakatakot Siguro na. po, nahihirapan na po yan. Di lang po talaga sa amin nagsasabi. Nagulat na lang po kasi kami nun. Wala na si Papa. Pagpunta po namin dun, dali-dali kami ng kapatid kong pangalaw. Pagpunta po namin dun, nag-iiyak po si Mama. Tinanong namin kung bakit nag-iiyak si Mama. Sabi niya, po, wala na po si Papa. Okay ka lang naman. Kahit yung huli natin kasing pagbisita dito kala Jonalyn, nasa diet po tayo nun. Sinamahan pa natin nun si tatay para ma-check upan. Tapos, yun nga, ngayon, itong sunod na bisita natin, nakakalungkot man. Pero yun nga, ganun talaga ang buhay. March 16 po yun si Papa. March 16 na wala. So, ang tagal na rin pala. Parang 3 buwan na. Grabe. Nakakalungkot na. Pwedeng andun tayo sa bahay niya, Jonalyn. Para... Thank you po. Maglilinis pa lang po ako ng bahay. Naglilinis ka Opo, kanina? naglilinis po ako. Grabe sipag ni Jonalyn, guys. Sinong tao dito, Jonalyn? Kami lang po 2 ng kapatid ko. Wala sila mama mo? Wala pa po. Po si Mama, naglalabada po. Ah? Bakit? Wala nang, wala para extra? Opo. Grabe. Makain pa nga lang po dapat. Grabe, 2:00 na, Jonalyn. Kakain ka pa lang? Wala, di ka pa, or di, makain pa lang, o di pa na, ibig sabihin, di pa nakain. Opo. Grabe, 2:00 na po mga kalingap. Ay di, mag-3:00 na nga eh. Nag-aasikaso po kasi ako. Grabe, sobrang ni Jonalyn, sobrang busy. Halos ikaw na lang yata ikaw ang pinakapanganay, Jonalyn, di ba? Opo. Kaya ako lang po maasahan dito. Tapos si Papa mo, nawala na rin. Kaya talagang todo kayod kayo ngayon. Ito Tapos yung kapatid mo, college, di ba? Grabe. Grabe, guys. Grabe ang ngayon, ang pagsubok sa buhay ni Jonalyn. Jonalyn, alam ko masamang sobrang hirap ng nararanasan mo, pero tanong ko lang, saan ka anong yung totoo, anong nararamdaman mo ngayon? Sobrang parang napanghihinaan ka ba ng loob ngayon? May time po na napanghihinaan ng loob. Tapos iniisip ko lang po sila Mama. Wala na po kasi si Mamang katulong. Parang doon ka na lang humuhugot Opo. ng lakas na kapag sumuko ka, paano na yung Paano sila magulang mo? Mama? Paano yung mga kapatid ko? Wala na silang masa. Isip yung sarili niya, parang, oy, bakit ko pa yun? Iisipin yung sarili ko, mas kailangan tayo ng pamilya natin. Grabe, ibang klaseng Pero, saka po kasi si Jonalyn, siya po talaga halos nagsakripisyo para sa pamilya nila. Hindi na siya nag-aral ngayon para matulungan lang maitaguyod yung isang kapatid na nagkukulehiyo ngayon. Mapasok ka na nga man po. Ilalakad ko po yung kapatid ko para Saan? may gamit po siya. Dito po Ay, sa wala siyang gamit munisipyo. ngayon? Wala pa po siya masyado. Wala pa po siyang bag. Wala lahat. May mga na utay-utay na po kami ni Mamang notebook. Ganun. Grabe naman. Ito siya, di ba? Ano po yan? College? Ito yun? Hindi po. Yung grade 7 po. Siya? Ito po. Sino siya? Ito po siya. Sino yung college? Ito po yung college. Sino nandito? Yung college ko pong kapatid na lalaki. Siya po.
Nahiya po yun. So, ayun, grabe si John. Nakakagulat nga po kasi sunod-sunod nung una po si Lolo po bagay nawala. Kaya nga, ano, Ngayon po si Papa. ibang klase nga si Jonalyn. Sa patatagan, guys, hindi ko kaya to. Hindi ko kaya labanan si Jonalyn, guys. Sa lahat ng nangyayari sa buhay niya, talagang sobrang ano. Hindi ba minsan naisip mo na, bakit po ganito nangyayari sa buhay ko? Ganun po, nagtatanong po ako sa Panginoon tuwing magsisimba, bakit po ganito? Wala, ano pong nagawa kong kasalanan? Yan, minsan nagpe-question din po ako. Naka-question mo ang ang itaas, nakatataas. No? Bakit yung Parang pakiramdam mo sa'yo lahat na ibibigay ang kung ano-anong problema na dumadating ano. tsaka bakit pa po si Papa nga wala? Ginagawa tayo sila, bakit po nawawala sila? Mababait naman po sila. Grabe. Ibang ano talaga si Jonalyn. Kahit ako guys, medyo nadadala ako ngayon sa sa usapan na to kasi syempre kahit ako medyo makipamilya din ako eh. Hindi ko kaya yung ganun na kung siguro baka bumigay na ako. Baka siguro nabaliw ako or sunod-sunod eh, Inaalalayan ko nga po ngayon si Mama at wala na siya. Tapos syempre si mama mo walang trabaho maayos, ikaw walang matrabaho maayos. Ano pinaka-trabaho mo, Jonalyn? Na extra po sa palengke kapag na-chat si sabi niya, Bill, kailangan ko dito ng atendera, ganito, ganyan. Ganun lang. Punta po doon. So ngayon wala. Kaya, Wala lang. Pag ganito talaga, dito ka lang muna sa bahay nag-aasikaso. naglilinis po habang si Mama nandun po. So, nitong nakaraan, di ba parang ganun din naman ang problema, Jonalyn, nung nakaraan nandito si papa mo, hindi rin masyado sa nakakatrabaho nun, di ba? Opo, kasi po may sakit po siya. Kayo rin tumataguyod sa sa kapatid niyo. Kayo lang ni mama mo. Opo. Grabe, talagang hindi mo maano talaga ang panahon. Sobrang, kaya sa ating dyan, mahalin natin ang ating mga pamilya natin kasi siyempre hindi natin alam kung kailan kukunin niya ng Hindi natin masasabi kung kailan mawawala. Siya nga, Katulad po nila, biglaan po. bigla na. Di man lang nakapagpaalam. Yun ang masakit hindi ka man nakapagpaalam Yung Nag-iisip nga ako sana may rewind para balikan ko yun. yung makaano ka lang ba, yung parang, yun nga, yung makausap mo lang siya sa huling sandali, kasi Makapagpaalam. makapag I love you ka, ganyan, kung buhay si papa mo, ano sanang gusto mong pinaka maisabi sa kanya, gusto mong masabi? Magpapasalamat po. Pasalamat sa lahat. Salamat po sa pag-aalaga niyo sa amin. Wala nung kahit hindi po kami inano ng tatay namin, kayo po yung tatay sa amin. Grabe pong pasasalamat ko sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Alam niyo naman po yun. Alam mo, Aalagaan ko siya naman po. Kahit man po nung boy pa po siya, inaalagaan ko po yun. Kapag ako ang kasama niya. Katulad na nag-aantay kami kay mama na sa munisipyo, nagkabili siyang tinapay na, dito ate tayo. Sabi ko, sige tayo na yan. Inabot po kami nun ng gabi. Anong oras na po kami nakauwi? 10? grabe, 11. Nag-aantay po kami sa munisipyo nung grabe guys. Tapos, pa-check up po talaga yun sila, mama, balik po sila sa Nagulat po kami, okay pa naman po yun si Papa. Malakas pa yun, bigla na lang po siya nawala. Sabi po ng nurse, nabarahan daw po yun sa nabarahan daw po siguro ng dugo, buong dugo, nagbuo. Anong sakit ni papa mo? May heart failure po siya. Kaya pala. Grabe. Grabe guys, kakayak ng mga ibang vlog natin dito. Yung pag-bisita agad natin, ganito agad ang naabutan natin. Bukod pa dun sa ganung tingnan nyo po ang nangyari guys. Parang may napansin ako dito sa bahay ni Jonalyn. Pinanday lang po namin yung mga bigay lang po ng tita namin sa taas. Hindi naman ganito dati nung nakaraan Opo. Di ba dati dito ang pintuan sa labas? Dito. Opo, nag-iba na po Tapos, kasi. Ha? Nag-iba na po kasi. Gawa ng? Yung Sira mga na po. basa or Opo, nasira. natutuluan po. Nagdupok.
Iba na oh. Guys, dito na Tapos, pintuan, dito hindi na na po. dito, sarado na. Dito na po kasi nung binurol si Ha? Papa. Dito na po nung binurol si Papa. Ah, dito nagburol si Papa mo nung nakaraan para may space. Tapos dito po yung wala pa po ng bahay dito. Diyan po yung Diyan yung lamesa. lamayan. Kaya po. Grabe. Sabi, ay nung huling niyo po, nga po kayo din, gusto nga po sana niya kayo makita kasi wala na po pag kayo. Saan? So, nung nagpapacheck up po siya. Dito Saan tayo. doon? Gusto daw po sana Sa niya. Daet Oo, o sa Daet po, nung huling. kailan ang huling check up? Nung nagpunta po, nung nag-ano po baga kayo doon. Sa Daet, nung nagpacheck up po kami. Yun yung huling kita po natin. Yung sinama ko kayo? Opo. Ay, Hindi ka daw po niya napasalamatan. Gusto daw po kasi niya sa'yo magpasalamat ng personal. siya. Grabe si tatay. Naalala pa tayo dun. Walang ano man naman yun. Tapos yung chicken po, yung ano niya, inuwi pa po niya. Binigay po niya doon sa bunso kong kapatid. Bait po yun si Papa tuwing minsan pag napabayan siya, may dala yung pagkain. Bibigay sa kapatid ko bunso. Grabe. Eh di sino Mabait. natutulog dyan? Kami po nila Sa loob. mama. Dito po Di ba yung- si Papa mo dati natutulog sa likod, sa may kwarto niyo yung sa dyan? ganyan po. Diyan. Ngayon po yung kapatid ko na po lalaki. Ay, ngayon, ilan na lang kayo natutulog dito? Tatlo. Tatlo po. Yung bunso, ako si mama. Diyan na po yung kapatid kong lalaki. Apat. Ay, di dito sa bahay, apat kayo Apat lahat. na lang. Anong pakiramdam na ano na lang? Siyempre, kakaunti na kayo, paunti ng paunti kayo dito. Malungkot po, Malungkot, hindi na po no? masaya. Ano po kami doon, minsan pag ginagalitan siya ni mama sa akin, nagsusumbong. Ako pa ang sumbungan na ni Papa. Anong pinaano sa'yo ni mama mo? Sinasabi minsan na pag-uusapan nyo pag ganyan. Mama Na- na wala na si Papa mo. Tayo na. Nalulungkot pa po pag nag-ano, pag nag-ano po si mama ng yung sa loob po niya, lalabas, naiyak din po ako. So, Kasi po, minahal po yun ni mama. alin? Si mama, papa mo? Opo, sobra po. Nagano po kami, si dalawa, nagkakapi sa madaling araw. Hmm. Nagano dalawa. Baka si mama mo minsan naiiyak na lang yan. Siyempre, dito. Andyan nga po yung mga damit ni Papa, tinabi niya. Siya. Sinusuot po ng Hindi pa niya kapatid ko. inano. Hindi tinapon. Opo. Minsan sinusuot ng kapatid ko, sinusuot ko. Ganun. Parang sayang hindi tayo nakapagpaalam kay papa mo. Kahit gusto ko pa sana lumakas siya na habang bumibisi-bisita tayo dito eh. Pero malay natin, gano'n na talaga para hindi na maramdaman ni papa mo yung mas matagal na hirap, Kaya kinuha natin siya agad ng Diyos. Hindi natin alam kung gaano kasakit na yung nararamdaman nun or hirap eh. Kasi di po siya nagsasabi sa parang ayaw po niya si mama. Kasi siguro po minsan nakikita po niya nahihirapan si mama, kaya di po siya nagsasabi. Kaya nga. Ito guys, meron tayo dito dala Yan, may dala kami ni Milvin dito pagkain. Yan, dahil di ka pa daw nakakain, ayan, may dala kami saktong-sakto talaga. Thank you. At ayan, may bigas pang extra para makatulong sa inyo, Ito galing po sa channel natin, additional bukod diyan sa bigas para makatulong naman kala Jonelyn kasi kahit ako di ko maiwasan talagang dito. Maawa sa kalagayan nito, talagang kailangan talaga ng tulong nitong pamilyang to, Lalo na ngayon, may college sila na sinusuportahan. At yan, second year na pala, 2 taon pa siya, ay 3 pa, mga second year pa lang, Ngayon po, second year po siya. Mag 3 years pa. Sana makatapos si kapatid mo. So ito Jonelyn, para sa inyo, para may panggastos kayo. Salamat po. Oo. Walang man siyempre, huwag masyadong Alam ko, ramdam na ramdam ko yung pasalamat ni Jonelyn eh. Talagang alam kong pinagpapahalaga niya yung bigay natin, So, anong gusto mong sabihin, Jonelyn? Okay ka lang? Para naiiyak ka na naman ay. Bakit ka parang na naman?
sobrang Naawa po ako sa mga na wala po siyang ano. Kami, kami ano, wala na po kami. Buti nga po, hindi po yung mga kapatid niya. Tumutulong po sa amin. Kami. Kasi nakakaraos sa pang araw-araw. Pag wala, hindi si tita. diba? Anong sa ngayon, Jonelyn, yan lang muna maano natin, ano, yung bigas at saka yung konting halaga na yan. Malay natin may magbigay pa at maawa sa inyong kalagayan ditong pamilya, no? Kasi talaga, kumbaga sa lubog na talaga itong pamilya na ito ngayon, guys. Wala na akong maisip na ano, isa to sa pinakakawawa sa tinutulungan natin ngayon. Yung ano, kaya nga kung maisipin natin yung mga college students natin, ano, na tinutulungan, napakaswerte po nila, guys. Kasi hindi sila nakakaranas ng ganitong ano, sitwasyon ni Jonelyn ngayon na wala ng pamilya. Tapos ano, ay wala na yung nana, ay wala na yung tatay, wala yung lolo, nakatira sa ganitong bahay. Tapos siya pa ang pinaka maasahan kaya kailangan niya magsakripisyo para sa kanyang mga kapatid, ano. Kaya yan, sana maging aral to sa mga ano, hindi lang sa mga college students natin na tinutulungan, ganoon na rin sa ibang tao na ano, na wala sa ganitong sitwasyon, na sana ano natin, pag ano natin, tingnan natin kung nasaan tayo. Wag tayo masyadong, minsan kasi yung iba mas mareklamo pa kahit hindi naman ganoon kasama ang nangyayari sa kanila, ano. Yan, kaya tingnan mo si Jonel, napakatatag kahit ganito ang nangyayari sa buhay. Sana ano, sana makakuha tayo ng konting ano ng makakunting ibang klase ang tatag ni Jonelyn talaga eh. Yan siguro ang Pagdating po sa pamilya, tatatag ka po talaga. tama. Yan siguro lang binigay sa'yo ng Diyos, yung pagiging matatag mo paano. Hindi, Kailangan po ni mama na masasandalan, kaya kailangan po ako magpakatatag. Wala po si mamang ibang masasandalan, kundi ako lang po. Kami lang po mga anak. Oo, siyempre. At siyempre, tayo rin minsan, hanggat nandito tayo, matulong-tulong tayo para sa ano, sa Jonelyn. Kasi kita ko yung hirap mo. Ayokong ano, pag nakakita ko ng ganyang klaseng ano, tao na lumalaban naman sa buhay, ano, at kailangan na ng konting tulong na ano, para makasuporta at mabawasan yung kanilang hirap. Nandito tayo para umalalay. Ayan, Jonelyn, magpapaalam na rin ako sa inyo dito. Sana ano, di ka magbago. Kung gaano nakilala ka namin, sana ganun pa rin. Ano, huwag kang susuko. Kaya mo yan, kaya mo yan. Tagtag ka lang, tagtag ka lang. Yun na, bye-bye. Ingat ka dito, Jonelyn, ha. Ingat kayo ni mama mo. Salamat po, Ate. Maraming Sabi mo salamat. kay mama mo, nakabisita ako. Sige, bye-bye. So, ayan po mga kalingap, salamat po sa ano, sa panonood, ano. Yan po ang ano, ito po, nabisita natin si Jonelyn. Ayan po mga kalingap, nabisita natin si Jonelyn, no? Isa sa tinutulungan natin at isa sa pinaka nangangailangan sa ano, sa channel natin ng tulong. Sana po wag po tayong ano, tumigil sa pagsuporta sa channel natin para mas marami pa po tayong matulungan at dire-diretso po para dire-diretso po yung pagtulong natin sa mga kagaya po nila Jonelyn na nangangailangan ng ating suporta. Hanggang dito na lang po mga kalingap. Salamat po, paalam.